So mga idol, ito na yata ang isa sa pinakamagandang Luka to LeBron James connection. Panalo na naman ng Lakers sa naging laban nila sa Timberwolves. Well, bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan muna mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, kitang-kita naman natin sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra dito sa kupunan ng Timberwolves, no? Final score 111-102. And so far, kung titignan ninyo, ang ganda ng pinakita ng mga Lakers player, especially yung starting 5 lineup nitong si JJ Redick. Tignan muna natin yung starting 5 mga kaibigan bago natin pag-aralan, o tignan yung nangyaring game mga kaibigan, especially yung napakagandang highlights ni Luka at ni LeBron James. Well mga kaibigan, nasa starting 5 lar pa rin, no? Consistent talaga to, hindi na to binabago ni JJ Redick mga kaibigan. Huwag na kayong magtaka kasi talagang yan ang nagpapanalo sa Lakers at magdadala sa playoffs. Nasa starting 5 pa rin Rui Hachimura, LeBron James, Jackson Hayes, legit na sentro na talaga yan. Austin Reeves, untended, ang ganda ng pinakita nito mga kaibigan. At si Luka Doncic, gumawa din ng mga gandang rebounds at magagandang mga assists. Well, tignan natin mga kaibigan sa naging laban po, no, dito sa first half, sa first quarter, nakita nyo naman, ibang-iba talaga yung diferensya ng score, no? Natambakan talaga ng Lakers ang Timberwolves sa first quarter pa lamang mga kaibigan, 33-17. At nabigyan na agad ng 3 minuto si Jackson Hayes, may 9 minutes of playing time si Rui Hachimura, si LeBron James 9 minutes, Luka Doncic 9 minutes at Austin Reeves ay 9 minutes. Napansin natin 3 minuto lamang si Jackson Hayes at ipinalit itong si Dorian Smith. Nakita nyo mga kaibigan, kapag nawawala ang legit na sentro o defender nga po ng Lakers, tulad na lamang sabihin natin si Jackson Hayes, ay nakakahabol, no? Eto nga pong Timberwolves, wala kasing dumedepensa. More on nakafocus kasi si LeBron sa bola, ganun din si Luka Doncic sa rebound niya at sa mga assist niya. Nawawala ng depensa ang Lakers. Natapos yung first half kasi, bumaba yung kalamangan dito ng Lakers, 58-47 yung naging final score. At nakita nyo pagdating ng second half, dito sa third quarter, nag-iba yung sistema ng Lakers mga kaibigan. Alam nyo, no, nabibigyan naman ng minuto yung mga bench player ng Lakers, pero more on nakafocus talaga si JJ Redick sa kanyang ginagamit na starting 5 lineup. Kapag wala pong nai-injury dyan mga kaibigan, asahan nyo yun, no? Babad na babad talaga yan at mabibigyan po ng mahabang minuto. Well, kung titignan nyo, natapos yung third quarter mga kaibigan, no? Ang naging score 84-73. Marami tayong napansin dito na hindi talaga makahabol, no, or makatabla man lang sa score itong Timberwolves. Nakita kasi natin, no, nung first half pa lamang mga kaibigan, no, sa starting 5 pa lang, hindi ba kayo nagtataka kung bakit pang malakasan agad ang ginagamit ng Lakers? Pinagsasabay agad si LeBron, si Austin Reeves at eto nga pong si Luka Doncic. Well, kung titignan nyo, para sa akin mga kaibigan, kinukuha ng Lakers yung hype, no, yung consistency, no, yung chemistry at momentum. Kapag nanatili yon sa first half pa lamang, tuloy-tuloy na yan, ho, hanggang sa mga huling quarter. Pagdating naman mga kaibigan sa final score 111-102, doon hindi naman ganoon sobrang tambak, pero malaking bagay ito mga kaibigan sa Los Angeles Lakers. At kung titignan nyo mga kaibigan, nagamit na rin dyan, no, yung mga star player ng Lakers. Etong si Jackson Hayes, meron 23 minutes of playing time, merong 7 rebounds, medyo nakabawi siya sa puntos, merong 10 points. Si Austin Reeves mga kaibigan, ang ganda ng pinakita nitong bata na itong mga kaibigan. Meron siyang 38 minutes of playing time. So far siya yung pinakamahabang minuto, no? Merong 6 rebounds at 5 assists at 23 points. LeBron James, napakatindi, no? 40 anyos na pero halimaw pa rin maglaro. 37 minutes of playing time. Ang rebounds niya 16, ang assist naman 6 mga kaibigan, at merong 33 points. Luka Doncic merong 36 minutes of playing time, merong 14 rebounds, 5 assists at 21 points mga kaibigan. Nakita natin dito mga kaibigan yung hype nga po ng Lakers at yung sinasabi kong trio na nanatili talaga sa loob. Yung trio na yun mga kaibigan, walang iba kundi itong si Austin Reeves, no, etong si Luka Doncic at etong si LeBron James. Pag pinagsama yan sa loob mga kaibigan, talagang tuloy-tuloy ang chemistry at momentum po ng Lakers. Hindi na rin po ngayon nag-aagawan ng bola etong tatlo na yan mga kaibigan. Mga ball handler yan mga kaibigan, no? Hindi naman sila ganoon, pero dumedepende pa rin sila sa lakas ng depensa na binibigay po ni Jackson Hayes. Kung titignan nyo mga kaibigan, para sa akin marami din nagulat ngayon dahil nga po simula nung gumanda ang play nitong si Luka Doncic, no, nasa kanya
na halos lahat ng atensyon nga po ng mga Lakers fans, no. Maraming nagpapasalamat ngayon na buti na nga lang talaga dumating sa Lakers itong si Luka dahil iba po talaga yung nagiging impact niya. Kung hindi kasi nangyari yung trade mga kaibigan dito kay Luka at kay Anthony Davis, for sure baka nasa bench itong si AD, no, at mahihirapan ng Lakers makapasok sa playoffs. As of now mga kaibigan, napakalaki na ng tsansa o talagang may tsansa na makapasok nga po sa playoffs etong Los Angeles Lakers basta magiging consistent po yung magiging game nila, no. May mga ilang games pa sila at inaabangan din yung na magiging greatest comeback. Hindi pa kasi naging greatest comeback mga kaibigan yung huling naging laban ng Lakers kontra sa Dallas Mavericks, no, kasi home court ng Lakers mga kaibigan. Pero kapag home court ng Dallas lumaban mga kaibigan ng Lakers, yan magkakaalaman yan. So ganun pa rin ang magiging sistema. Ang problema natin dito mga kaibigan ko, na pag-aaralan na ang sistema ng Lakers. Paano na pag-aaralan? Yung starting 5 lineup paulit-ulit mga kaibigan. Paano kung magkaroon yung tinatawag na dirty tactics? Paano kung punteryahin si Jackson Hayes? Sinong ipapalit ng Lakers mga kaibigan? Si Alex Len? Well, para sa akin hindi sapat si Alex Len mga kaibigan dahil walang napatunayan yan nung dumating sa Lakers, no? Pwede rin naman si Dorian Finney-Smith, nagamit naman siya kanina, so far okay naman. Kaya naman dumipesa ni LeBron mga kaibigan. Si Luka, magaling din na defender, no, sa labas at sa loob. So far mga kaibigan, yan muna ang update natin. Abangan natin sa mga susunod ng game ng Lakers. So marami pa yan. Marami tayong nga-abangan ng mga fancy pass ni Luka, Luka to LeBron connection, Luka to Austin Reeves connection. Marami pa yan mga kaibigan. And please, huwag kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.